Aba, ayos na ayos ang dating mo ngayon, tol ah. Bara ako ah. Huwag mo nga akong ginaganyan-ganyan, Elmer. May traso ka pa sa aking ungas ka. Oh, bakit naman? Ano naman ginawa ko sa'yo? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko kung anong ginawa mo. At nakita ko rin yun. Kung nakita mo naman pala, bakit ka nandito? Nandito ako para bigyan ka ng leksyon, hayop ka. Oh, ito sa'yo! Tara! Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa inyo rin pong masusugid na tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Isa po ako sa inyong masugid na taga-suporta. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Mahigit 60 taon na po ako sa kasalukuyan. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay mahigit 20 taong gulang pa lamang. Tanyag po ko sa aming baryo at kadalasan po ang tawag nila sa akin ay Barakong Mananabas dahil sa tapang na palagi ko pong ipinapakita. Pero kahit na ganon, simpleng tao pa rin po ako na may simpleng buhay kasama ang pinakamamahal kong si Lolo Fredo. Nakatira po kami sa isang tahimik ngunit masyadong baryo sa Guimaras. At doon nakilala ko ang isang dilag na siya ring makakasama ko sa laban ko sa mga aswang. Naginulo po ng mga aswang na bigla na lamang nagsulputan. Uumpisahan ko po ang kwento nung kasalukuyang maliit pa lamang ang ginagawa nilang problema sa amin. At ito ang aking kwento. Tama na! Ano ba, Elmer? Leo! Sabi na tumigil na kayo eh. Ano ba nangyayari sa inyo? At ganito tirik na tirik ang araw eh. Nagbabasagan kayo ng muka. Yan kasi si Leo eh. Nananahimik ako rito. Bigla na lang akong pinuntan. Tapos kung ano-ano mga sinasabi. Tapos bigla na lamang akong sinapak. Huwag kang umasa dito na parang ikaw lang ang biktima. Alam natin pareho na may mali ka rin ginawa. Akala mo ba hindi ko nakita ang ginawa mo sa lolo nung gabing sumalakay ang mga aswang na ikran? Ha? Kitang-kita ko kung paano mo tinulak ang lolo ko para lang mailigtas sa sarili mo. Hayop ka! Di naman siya namatay ah. Humihinga pa naman ng lolo mong hukluban, di ba? Kaya anong kinukuda mo dyan? Huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ang lolo ko, hayop ka. Pero kung nung gabing tinulak mo siya, ay may nangyaring masama sa lolo ko, sinasabi ko sa'yo, papakainin talaga kita ng lupa habang may bulak sa ilong. Kita nyo, Kap? Ang yabang, hindi ba? Akala mo sino? Sa pagkakataon to, Elmer, mas papanig ako sa kanya. Dahil mali naman talaga ang ginawa mo sa lolo niya. Hindi mo alam kung gaano kapangalib ang ginawa mo. Paano halimbawa kung nung gabing yun ay napahamak ka ang matanda? Alam mo naman na si Lolo Fredo na lamang ang meron siya. Anak naman ang tinapak po. Kakampihan niyo pa yan. Kita niyo naman ang ginawa niya sa akin, oh. At isa pa, hindi naman napahamak ang lolo niya eh. Pero kung tignan mo, basag-basag ang mukha ko. Siguro, nakuha mo lang ngayon ang leksyon mo. Sana naman hindi mo na uulitin ang katarantaduang yun. Ang mabuti pa, humingi ka ng tawad kay Leo. Ha? Kap naman, bakit ako hihingi ng tawad dyan? Tapos na yun tagal na nangyari yun. Kaya bakit ako hihingi ng tawad ngayon? Matagal man o hindi, mali pa rin ang ginawa mo. Kaya sige na, humingi ka na ng tawad. Hindi na, Kap. Hindi ko kailangan ng paghingi niya ng tawad. Ang gusto ko lang ngayon ay mabasag ang bungo niya. Elmer, ito lang ang tatandaan mo, ha? Sa oras na gawin mo pa ulit yun sa lolo ko, hindi ako titigil na bugbugin ka hanggang sa hindi ka na makilala. Tandaan mo yan! Kita mo na, Kap! Kita mo na! Yan ba pinagtatanggol mo? Napakayabang, nagbabanta pa! Hindi ako magiging ganito kung wala kang ginawang katarantaduan.
Siya. Tama na. Kung ayaw nyo magkain sa dalawa, mas mabuti nang wag na kayong magpanagpo. Gulo lang ang dala nyo pag nagkikita kayo eh. Di na talaga, Kap. Dahil sa susunod na magkita kami niyan, ipagpapalit ko ang ulo niyan sa tupa. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, tumalikod na ako kagad at hindi na ako lumingon pa. Matapos nun, dumiretso na ako sa pag-uwi at nadatnan ko doon ang lolo ko na nasa kusina at nagluluto ng pinakuluang malunggay. Lo, nandito na ako. Mabuti naman at nandito ka na. Pwede bang... Jesus pa, Joseph. Ano yung nasa mukha mo, Leo? Nakipagbugbugan ka na naman ba? Tinuruan ko lang po ng leksyon yung buwisit na Elmer na yun. Teka, ang ibig mo sabihin nakipagbugbog ka nga. Kasi Lo hindi ko gustong ginawa niya sa inyo mali yun. Paano kung napahamak po kayo sa ginawa niyang pagtulak sa inyo, hindi ho ba? Tapos nakuha kayo ng aswang. Leo, Apo, hindi mo naman kailangan kami doon. Kasi ayos naman ako. Wala namang nawala sa akin. Oo nga, Lo. Nandun na tayo. Ayos lang kayo ngayon. Paano kung ulit-ulitin niya yun? Tapos sa susunod madali na kayo. Ano ka ba naman, Apo? Walang mangyayari gano'n. Wala na susunod. Kahit na, Lo. Hindi ko hahayaan na ganun-ganun na lang siya makakatakas sa mga ginawa niya sa inyo. Tignan niyo, nagkasugat pa kayo ng malaki sa tuhod, oh. Apo, ayos lang naman ako. Kita mo naman, nakapaglalakad naman ako ng maayos. Kahit may sugat pa ako sa tuhod. Huwag na nga kayong makulit, Lo. Basta kung sino man ang mananakit sa inyo, hindi sila pwedeng makatakas sa hagupit ko. Ay, nako. Ang apo ko talaga. Husa, tama na. Halika nga rin at magtaghalian na laban tayo. Nagsaing ako at nagpakulo ako ng malunggay. Masarap ang sabaw nito. Halika na. Sige, Lo, susunod na lang po ako. Nilinisin ko lang po sandali ang mukha ko. Sige. Bilisan mo lang. At masarap ang sabaw na malunggay kapag mainit-init. At oo nga pala, muntik na lang mawala sa isip ko. Pwede mo ba akong ipag-igib mamaya? Sige, Lo. Ilang galon po ba ang kailangan nyo? Kung pwede yung lahat sana ng galon na walang laman dyan. Bukas kasi maglalaba ako. Hindi, Lo. Hindi kayo maglalaba. Ano ba kayo? Ako na ang gagawa ng bagay na yun, okay? Sige na, mauna na po kayong kumain. Maghihilamos lang ho ako ng muka. Tumango ang lolo ko nang sabihin ko ang bagay na yun. Maya-maya lamang lumabas ako para pumunta sa poso at maghihilamos sana at aalisin ko ang mga natuyong dugo sa mukha ko. Pero pagdating ko doon, nadatnan ko sina Elmer at ang grupo niya at pinagtitripan ang isang matandang babae na gusto lang naman ay mag-igib. La, dapat di na kayo lumalabas Pumapangit ang view ng baryo natin Tignan nyo nga ang mukha nyo. Kulumot na at madami pa nunal. Hindi nagsalita ang matandang babae. Sa halip, nagpatuloy lamang ito sa pag-iigib. Ngunit pilit siyang kinukulit ni Elmer. Kaya naman lumapit na ako at ako na ang tumayo para sa matanda. Anak ka talaga ng teteng, wala kang patawad. Talaga bang wala na kayong respeto sa matatanda, ha? Nananahimik ang matanda, pinagtitripan nyo. Hoy, Leo, pwede mong huwag kasyado magpakabayan Naiinis ako ha? Ano ba pakailan mo sa gagawa namin, ha? Wala kami magawa Hanep sa katwiran, ha? Tibay mo, boy. Kung wala kayong magawa, umuwi kayo dun sa inyo at matulog o di kaya paglaruan nyo yung sarili nyo. Hindi nang aasar kayo ng matandang wala namang ginagawa sa inyo. Mga gonggong. Ba't masyado mo akong pinipikon, Leo, ha?
Hindi mo naman kaano-ano itong matanda to ha? Bakit masyado ka kung makapagsalita dyan? Di ko nga siya kaano-ano, Bugok. Pero may respeto ko sa mga matatanda. Palibasa laking lolo ka eh. Kaya pati ikaw amoy lupa na din. Katulad ng lolo mo. Ano sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. At sabi ko amoy lupa ka. Katulad ng lolo mo. O bakit? Dahil sa pag-ulit niyang yun, kinuwelyuan ko siya at itinutok ko ang kamao ko sa mukha niya habang ang mga kasama niya naman ay nag-atrasan. Isa pa ha? Isa pang beses na pagsalitaan mo ng kung ano-ano ang lolo ko. Talagang babasagin kong pagmumukha mo. Bakit di mo gawin? Masyado kang madaming dada. Pero kulang ka naman sa gawa. Nakakahiya ka. Ganun ah. Sunod nun, itutuloy ko na sana ang pagsuntok ko sa kanya. Pero narinig ko ang boses ng lolo ko. Kaya naman, unti-unti kong binitiwan si Elmer. Leo! Leo, tama na yan! Tumigil ka na! Huwag kang pumatol sa mga taong kulang sa buwan! Nang sandaling marinig ko ang mga yon, humarap ako kay lolo. Habang ang mga kasama naman ni Elmer ay tumatawa sa sinabi ni lolo. Nakulang daw sa buwan si Elmer. Dahil doon, tinignan kami ng masama ni Elmer at tumalikod na at naglakad palayo na para bang nagtatampo na bata. Pasensya na, lo. Puro ka na lamang pasensya. Pero palagi ka na lamang nakikipagbasag ulo. Kaya pala napakatagay mo. At nagsasayang ka pala ng oras sa mga lintik na yon. Lo, ginawa ko lang naman po ang tama eh. Ipinagtitipan kasi nila yung lola eh. Alam niyo naman po ako. Totoo sinasabi ng apo mo, Fredo. Mabuti lang naman ang hangad ng apo mo. Abay, bakit? Ano ba nangyari? Kung ano-ano po kasi ang sinasabi nila ay lola eh. Pinagtitripan ho nilang matanda eh. Di na po sila gumanang. Kahit na mas matanda, pero yung ginagawan pa ng mga ganong kabulastugan. Mga walang respeto talaga mga hinayupak na yun. Hay nako, tawa na ka. Sige na, maglinis ka riyan at kumain na tayo. Ikaw naman, Miriam, kumain ka na ba? Abay, kung gusto mo sumabay ka na sa amin. Hindi na, Fredo. Pero salamat sa pag-iimbita sa akin. Madami pa kasi akong iigibin. Teka la, kailan po magbubuhat ng mga yan? Oo, iho. Wala naman akong ibang mauutosan para rito. Kung ganun ho tutulungan ko na lang po kayo. Tutulungan ko po muna si Lola sa mga to ha. Sige mauna na ho kayo dun. Sige pa. Basta't bumalik ka kagad ha. Huwag ka lang makikipag-awayan. Kung pwede, ikaw na lamang ang umiwas. Alam mo naman kasing sinliit lamang ng utak ng langgam ang mga yon. Kaya huwag mo nang patulan. Lo, sige o. Matapos nun, umuwi na ang lolo ko at tinulungan ko naman si Lola Miriam sa pag-iigib. Pagkatapos kong mapunuan lahat ng galon, ako na din ang nagbuhat nun at hinatid ko siya sa kubo niya. Salamat, iho, ha? Dito sa pagtulog mo sa akin at pati na rin sa ginawa mo para sa akin kanina at pinagtanggol mo ko sa mga damuho na yon. Wala yun na. Wala nga naman po. Pero salamat pa rin at sadyang napakabait mo. Magaling magpalaki ng bata si Fredo. Teka lang. Maiiwan muna kita rito at huwag kang aalis, May ibibigay labang ako sa iyo. Kung ano man po yun, wag na ho. Hindi niyo naman po kailangan mag-abala pa eh. Ano ba ikaw? Hindi ito matatawag na abala. Dahil hindi ko naman ito ibibigay na dahil sa tinulungan mo ako. Ibibigay ko to sa iyo dahil mabuti kang bata at karapat-dapat sa iyo ang bagay na ito. Sige na. Diyan ka na lang muna
At huwag kang aalis. Ako'y hintayin mo, hane. Ngumiti na lamang ako at tumango sa sinabing yun ni Lola Miriam. Tahimik naman akong naghintay sa labas ng bahay niya. At matapos ng ilang minuto ay lumabas na rin ito at may dalang payat at mahabang kahon at nakangiti niyang inabot sa akin ang bagay na yon. Naku la, ano naman po ito? Basta, iuwi mo na lamang iyan at doon mo na lamang buksan. Magagamit mo ang bagay na yan na nasa loob pagdating ng panahon. Sige ho, la. Maraming salamat ho dito. Nginitian na lamang ako ni Lola Miriam. Pagkatapos, tumalikod na ako at naglakad pa uwi. Hindi naman ako dumiretso kagad sa bahay. At inigiban ko na lamang muna ang mga galon na pinaiigiban sa akin ni Lolo. At nang matapos ko yun, saka lamang ako umuwi. Lo, okay na, naigiban ko na yung mga galon. Salamat na po. O sige na, kumain ka na doon. Sige lo, pero bago yun, gusto ko po muna sanang tignan tong laman ng kahon na to eh. Aba, saan bang galing yan? Kay Lola Miriam ho. Gusto ko man pong tanggihan eh, pero nahihiya ako eh. Ayaw ko namang ipahiya ang kabaitan po ni Lola Miriam. Abay, ganun ba? Ano naman kayong laman ng kahon na yan? Hindi ko nga din po alam eh. Basta ang sabi niya po sa akin, dito ko na lang daw po buksan pagdating ko rito. Kaya ito, dinala ko na po dito para dito na buksan. Sige na, buksan mo na. At gusto ko din makita kung ano ang nasa loob niyan. Hindi na ako kumibo sa sinabi ni Lolo. Kumuha na lamang ako ng gunting at maingat ko yung binuksan. Nang maalis ko ang kahon, nakita ko naman sa loob ang isang bagay na nakasuot sa tela. Maingat ko rin na binuksan yon at tumambad sa akin ang isang kulay gintong itak na may kasamang 2 pilak na medalyon. Agad ako napatingin sa lolo ko at kitang-kita ko naman sa mga mata niya ang pagkabigla. Ibinigay sa ito ni Miriam. Aba, ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Ang itakat mo dahil na yan ay pagmamayari ng pumanaw niyang anak na si Lucio. Yun ay isang magaling at matapang na mananabas dito sa baryo natin. Isa din siyang manunugis ng mga aswang. At nang mamatay si Lucio, hindi na ulit nakita ang mga sandatang iyan. Yung pala ay itinago niya. Madami kasi may gustong makuha yan. Na kahit libingan pa ni Lucio, abay talaga namang nilalapastangan. Mahukay labang ang bagay na iyan. Kung ganun po pala, sadyang napakahalaga talaga nito. Bakit niya po binigay sa akin? Abay, hindi ko alam. Basta masasabi ko lamang sa iyo ngayon. Baka nakitaan ka na ng isang bagay. Kaya niya ibinigay sa iyo. Ganun mo ba? Pero, bakit ako? Abay, hindi ko nga alam. Napakakulit mo naman bata ka. Pasensya na ho. Nagtatanong lang naman eh. Naku. Itabi mo na nga yan at wala kang ibang pagsasabihan na nasa iyanan eh. Dahil sigurado kung magkakagulo na naman ng mga taong matakaw sa kayamanan at ikaw ang pupuntiryay nila. Alam mo naman, masyadong maraming kanin. Kaya sige na, itago mo yan at pakaingatan mo mabuti. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo. Dali-dali ko agad binalot ang mga bagay na ibinigay sa akin ni Lola Miriam at maingat ko yun na inilagay sa ilalim ng katre. Sunod noon kumain ako. Matapos ko namang kumain, nagtimpla ko ng 2 kape at tumabi ako sa lolo ko at inabot ko sa kanya ang isa. Lo, kape. Aba, salamat na po. Lo, sa palagay niyo ba, babalik pa kaya ang mga aswang na ikran? Oo, Apo. Sigurado ko na babalik pa sila.
Ay, nako. Dahil nakita nila na walang sino man ang nagtangkang ipagtanggol ang ating baryo. Kaya babalik sila para pumatay at manggulo sa ating baryo. May naisip lang po ko eh. Ano naman yun? Baka po kaya ibinigay sa akin ni Lola Miriam ang sandata ng yumao niyang anak. Kasi po, inaakala niya na kaya ko pong lumaban sa mga aswang. Hindi po ba nabanggit niyo na manunugis po ng aswang ang anak niya? Tama ka po. Yan nga rin ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko mga bagay na yon. Kung ganun po ba, Lo, papayagan niyo ho ba ako na lumaban sa kanila? Apo, nasa sa iyo ang desisyon. Dahil kilala naman kita. Matapag kang bata at kahit na ano pang makalaban mo, handa mong ibuwis ang buhay mo para sa ibang tao. Kaya kahit pagbawalan pa kita ngayon, ang katapangan pa rin na dumadalo sa dugo mo ang siyang mananaig. Pero, hindi niyo ho ba ako pipigilan, Lo? Abi, bakit naman kita pipigilan? Alam ko naman na masasayang lamang ang laway ko sa pagsaway sa iyo. Mas gugustuhin ko na lamang na manahimik kaysa pigilan ka pa sa bagay na tumatakbo dyan sa kukote mo. Lo, ganun po ba katigas ang ulo ko? Ay, Diyos ko, hindi malam. Ganyan na po. Sobra katigas ang bungo mo na kahit maraming bugbog pa ang natamasa mo, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakaganti. Ganyan kita kakilala po. Grabe naman si Lolo, parang di naman po ganun. Anong hindi? Naalala mo ba nung daw si Aldous Kapalabag? Palagi akong pinapapunta sa eskwelahan nyo dahil lagi kang laman ng away. Kapag may mga taong nang aasar o di kaya'y nananakit sa iyo, hindi mo sila titigilan hanggat hindi ikaw nakakaganti. Kahit na isang suntok man lang o pitik sa kanilang mga ilong o tenga. Ganong katigas ang bungo mo. Nahihiya tuloy ako, Lo. Kasi naaalala ko na naman yun. O kita mo na. Di ba kahit ikaw naalala mo ay patawa-tawa ka pa nga? Pero wala naman akong magagawa. Dahil talaga namang sadyang nagmana ka sa tatay mo. Kung di nga lang siya namatay ng ganun kaaga dahil sa katapangan niya, sigurado kung pag nagtabi kayong dalawa, aba, para kayong pinagbiyak na bunga. Total, Lo, nabanggit niyo na rin yan eh. Ano po bang kinamatay ni tatay? Gabi noon, at sumama siya sa panunugis ng aswang sa anak ni Miriam. Umuwi naman si Lucio kasama ang tatay mo. Pero wala nang buhay. Ang kwento ni Lucio, may mag-iina raw na naiwan sa isang bahay. Nasusunog na daw ang baryo at ayaw niyang mamatay ang mag-iina. Kaya naman, matapang niyang pinasok ang mataas na apoy para lamang mailabas ang mag-iina. Pero sa kasamaang palad, bago pa man makalabas ng bahay ang tatay mo, gumuho iyon at hindi na siya nakalabas pa. At nang mawala na ang apoy, hindi hinayaan ni Lucio na hindi siya mabitbit. Kaya naman hinanap niya ito kahit na nasunog ng katawan. Ang tapang pala ni tatay, Lo. Tama ka po. Sobrang tapang talaga niya. At doon mo nakuha ang pagiging barako mo. Sa kanya ka talaga nagmana. Di ko akalaing sobrang bait na nga po ni tatay sobrang tapang pa niya. Sana lang talaga nagkasama po kami habang lumalaki ako. Hindi man kayo nagkasama. Nangako naman ako sa kanya na kahit ano mangyari, hindi kita pababayaan. At ngayon nakikita mo naman ang resulta, hindi ba? Matapang at mabuti kang bata.
Iyon nga lang, talagang matigas ang bungo. Si Lolo naman eh. Naiiyak na nga ang tao, dumali pa eh. Abay, totoo naman yon. Pero kahit matigas pa ang ulo mo, abay siyempre, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin naman po kayo, Lo. Kayo po ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ko. At walang ibang katumbas yun. Niyakap ko ang lolo ko ng sandaling yon. Matapos nun, hinalikan ko ang ulo niya. Ganun ko po kamahal ang lolo ko. Pinagtatawanan man ako ng iba dahil masyado daw akong malambing sa lolo ko. At pagdating naman sa away, ay napakatigas ko. Pero wala akong pakialam sa mga bagay na yun. Mahal ko ang lolo ko at walang makakapag-alis nun sa akin. O tama rin na po, sige na. Papasok na muna ako sa loob at gusto ko muna magpahinga. Sige, Lo. Maglalakad-lakad lang din po ako. Aba, maglalakad-lakad ka. Ganitong tirik na tirik ang araw, baka ikay matuyo. Nangangati po kasi yung mga paa ko, Lo eh. Aba, hindi kamutin mo. Problema ba yun? Si Lolo talaga, oh. Biro lang. O sige lang, basta umuwi ka mamaya bago magdiliman eh. Opo, Lo. Nang pumasok sa bahay si Lolo, pasimple kong kinuha ang sandatang ibinigay sa akin ni Lola Miriam at isinuot ko naman ang 2 pilak na medalyon at dumiretso na ako sa kakawyan. Hindi ko naman inilabas sa tela ang itak na ginto para hindi yun makakuha ng atensyon ng iba. Pagpasok ko naman ng kakawyan, nadatnan ko doon si Kapitan Poldo at may kausap itong mga tao. Ano pong meron dito, Kapitan? Bakit ang daming tao? Naghahanda lamang ako, iyo. Para kung sakaling babalik ang mga aswang para manggulo. Handa tayong lahat. Kaya yan, pinaghahanap ko na sila ng pwesto. Ah, ganun po ba? Pero palagay niyo po ba, Kap? Kaya nila ang mga aswang? Aba, oo naman. Galing pa sila ng syudad. Mga biyasa mga yan sa pakikipaglaban. Kaya sigurado kong kaya-kaya nila mga aswang. Sana nga ho, Kap. Ang hirap na din kasi nilang puksain eh. 2 beses na yata silang bumabalik sa lugar natin sa loob ng 1 linggo. Tama ka, Leo. Kaya pinaghahanda ko na talaga ang lahat bago pa man sila pumeste ng mas malala. Pero Kap, kung sakali mang kulangin po kayo ng tao nandito lang ho ako. Handa po akong tumulong. Ano ka ba? Masyado ka pa bata para sa mga gaytong bagay. Kap, di na ako bata. Aba, may higit 20 na ho ako Kaya ko na pong lumaban sa mga aswang. Leo, alam kong matapang ka bata. Dahil nakuha mo yan sa tatay mo na dati kong kaklase at matali ko din na kaibigan. Pero hindi ko hahayaan na matutulad ka sa kanya. Aba, ikaw na lamang ang meron ng lolo mo. Kaya naman, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sana naman maintindihan mo ko. Hindi na ako kumibo sa sinabi ni Kapitan Poldo. Nanahimik na lamang ako at pinagmasdan ang mga tauhan niya na para bang tinitignan ang buong lugar. At dahil hindi naging kumibo si Kapitan Poldo, naglakad na ako papunta ng gitna ng kakawyan. Pagdating ko doon, sinigurado kong walang ibang taong nakasunod sa akin at doon ko inilabas ang gintong itak. Ibang klase talaga tong itak na to. Kulay ginto. Matalim kaya to? Nang sabihin ko ang bagay na yon, mahina kong hinataw ang itak na yon sa isang mahabat katamtamang taba na puno. At nanlaki naman ang mga mata ko dahil naputol yun ng ganun lamang kadali. At dahil naisip ko na baka nagkataon lang ang bagay na yon, kaya naman inulit ko pa talaga ito sa isa pang puno. At doon nabigla ko dahil sa pangalawang pagkakataon, naputol ulit yun nang walang kahirap-hirap. Anak ng putya, anong klaseng itak to? Napakatalim.
Paano naman nangyari yun? Napakahina lang naman ang pagkakahataw ko. Dahil hindi naman yan kagaya ng mga itak na palagi niyong ginagamit. Nagulat ako ng sandaling makarinig ako ng isang mainhin na boses. At nang tignan ko siya, hindi ko kaagad matanaw ang mukha niya dahil sa silaw ng araw. Pero nang maglakad ito ng kaunti palapit sa akin, doon ko nakita kung gaano ito kaganda. Sino ka? May alam ka ba sa itak na to? Oo, hindi mo na itatanong. Kilalang kilala ko ang may-ari ng itak na yan. At tatay ko siya. Anong tatay? Wala naman ako nababalitaan na may anak si Mang Lucio. At may ganyang kagandang apo pala. Si Lola Miriam. Dahil matagal na panahon ako nawala sa lugar natin. Mula nang mamatay ang tatay ko, pinauwi ako sa syudad ng lola ko. Pero dahil nalaman kong bumalik na naman ang mga ikran na siyang pumatay sa tatay ko, nandito ako para labanan sila. Teka, ikaw? Makikipaglaban ka sa mga aswang? Aba, ano naman ang magagawa mo doon, babae ka? Lalapain ka lang nila, panigurado. Huwag mo akong ginaganyan, ha? Hindi porke sa ibinigay ng lola kong sandata ni tatay ay magmamayabang ka na. Wala kang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. O teka, ba't ka naman parang nagagalit? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Baka kasi nagbibiro ka lang nung sinabi mong lalabanan mo mga aswang. Kita naman natin pareho na napakainihin mo. Maganda ka, ang puti mo. Parang hindi ka man lang nabibilad sa araw. At kahit langgam hindi ka pa nakakagat. Kaya paano lalabanan mo mga aswang na ikran? Sige nga. Hindi porke ganito ang nakikita mo, wala na akong kakayang lumaban. Hindi mo pa ako lubos na nakikilala. Nang sabihin niya ang bagay na yon, inirapan niya ako ng mata at naglakad paalis. Ngunit dahil nakaisip ako ng kalokohan, gusto kong subukan ang kakayahan niya. Kaya naman nagkunwari akong susuntukin siya. Pero wala naman talaga akong intensyon na matamaan siya. Ngunit parating pa lamang ang kamao ko. Mabilis niyang nasipa yon. Kaya naman napasubsob ako sa lupa. Hindi pa siya natapos doon at sinakyan niya pa ako sa likod at mabilis niyang inilagay ang mga kamay ko sa likuran at bahagya niya yung tinuunan. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako lubos na kilala. Kaya wag mo akong subukan. Kung gusto mo makauwi pa ng buhay sa inyo, nang walang bali ang katawan. Oo na. Sorry, naniniwala na ako. Aray! Hindi ka naman mabiro, ikaw naman. Hindi ko naman talaga ipapatama sa iyo suntok na yun. Gusto ko lang makita kung gaano ka galing umilag. Sa susunod na gagawin mong bagay na to, sinasabi ko talaga sa'yo, hihiram ka talaga ng mukha sa paa ko. Aray, pasensya na. Hindi na po mauulit. Pwede bang bitiwan niyo na po ako, ma'am? Sige na po. Ang sakit na talaga eh. Pabigla akong binitiwan ng babaeng yon at mabilis naman akong tumayo. Tinignan lamang ako nito at pinagmasdan ko naman siya. Kitang-kita naman kasi talaga sa kanya na masyado siyang mainhintingnan para maging ganun kagaling sa pakikipaglaban. At parang hindi rin ito makabasag pinggan dahil sa napaka-inosente niyang mga mata. Pasensya ka na talaga sa akin kanina, mama. Di ko naman alam na ganun ang mangyayari. Huwag mo nang uulitin sa susunod. Dahil pipilayan na talaga kita. Pasensya na po talaga, ma'am. Siya nga ho pala, ma'am. Ano ho bang pangalan niyo? Miranda. Ako naman si Leo. Masaya akong makilala ka. Kung ikaw masaya, ako hindi. Dahil hindi ko lubos sa kalaing, isang lampang kagaya mo ang napili ng lola ko para sumunod sa paghawak ng maywagang sandata ng tatay ko. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako lampa, no?
Sadyang may mas karanasan ka lang kaysa sa akin. Baka kasi naturuan ka ng tatay mo sa pakikipaglaban eh. Kaya ganyan ka kagaling. Walang nagsanay sa akin. Sariling sikap ko to. Dahil sa kagustuhan kong ipaghiganti ang tatay ko. Kaya kung gusto mong tanggapin kita bilang tagapagmana ng itak na yan, ipakita mo muna sa akin na karapat dapat ka. Dahil sa oras na magkamali ka, sa ayaw mo man o hindi, kukunin ko sa iyan at mag-isa kong lalabanan ng mga hayop na aswang na yun. Hindi ako nakapagsalita nang sabihin yun ng dalaga. Dahil kahit makikita mo talaga sa kanya na sobrang hini niya, mararamdaman mo naman na hindi mo dapat siya galitin. At yun ang dahilan kung bakit bigla na lamang akong humanga sa kanya. At natulala na lamang ako at hindi ko namalayan na naglakad na pala siya palayo. Teka miss! Ay, Miranda! Sandali! Huwag ka naman masungit. Layuan mo nga ako. Wala akong pakialam sa'yo. Gusto lang naman kitang makilala ng lubos eh. Alam mo lang pangalan ko, di ba? Ano pa bang gusto mo? Pwede mo ba akong sanayin? Yung mga alam mo, turo mo sa akin. Para may matutunan pa ako. Pinili ka ng lola para hawakan ng itak na yan. Kaya ano pang gusto mo? Hindi naman niya ibibigay sa iyan kung wala siyang nakita sa'yo. Pero ang gusto ko sa akin mo patunayan. At magsikap ka para magawa mo yon. Nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Hindi ko tinigilan ang dalagang yon hanggang sa makalabas kami ng kakauyan. Nakita pa nga kami nila kapitan at nagtaka ito dahil ako lang ang nakita nilang pumasok sa gubat. Pero lumabas ako nang may kasama na. Pero hindi ko sila pinansin at nginitian ko lang sila at pinagpatuloy ko na lang ang pangulit sa dalaga. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naasar na ako ha? Hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag na sanayin ako. Alam mo, nakakatawa ka. Kalalaki mong tao, hihingi ka ng tulong sa isang babae. Hindi ka ba nahihiya? Pero naman masama dun. Talaga naman mas magaling ka sa akin eh. Kaya gusto kong matuto mula sa'yo. May masama ba dun? Ay naku, nakakatawa ka talaga. Pero ang sagot ko sa bagay na yan ay ayoko. Mahirap bang intindihin yun, ha? Pero kahit na anong pagtanggi niya, ay pilit ko pa rin siyang kinukulit hanggang sa nakarating na kami sa baryo at nasalubong namin si Elmer. Uy! Avaleo, kailan ka pa nagkaroon ng ganito kagandang kaibigan, ha? Elmer, tigil-tigilan mo ako ha. Ano ka ba, Leo? Ngayon lang naman ako hihingi ng tulong sa'yo eh. Bakit naman ganyan ka? Elmer, sabi na tigilan mo ako. Sino ba yung mukhang palakang yan? Miss Beautiful, ako nga pala si Elmer, at your service. Hindi ko kailangan ng service mo o kahit sino. Kaya pwede ba? Layuan niyo na ako. Oh, teka, bakit naman pati ako nadamay? Anong bakit pati ikaw? Kanina pa nga ako naiirita sa'yo. Ang kulit-kulit mo. Tapos dadagdagan pa nitong damulag na to. Teka, grabe ka naman sa akin. Ganun ba ako kapangit? Para sabihan mo ako ng ganyan? Oo. Subukan mo nga tumingin sa salamin para malaman mo kung ano talagang itsura mo. Natawa ko nang sabihin yun ni Miranda kay Elmer. Wala pa kasing namarangka sa kanya ng ganun. Nang makita naman ako ni Elmer na tumatawa, nainis ito at hinawakan ang kwelyo ng damit ko. Ano nakakatawa, ha? Ano nakakatawa? Anong nakakatawa? Ano pa nga ba? Di sinabi ni Miranda. Totoo naman kasi ah. Bakit, di ba? Mukha ka naman talagang palaka eh. Tabot! Nakatawa ka na! Buwisit ka! Bakit gwapo ka ba? Para mabawasan lang yung kayabangan mo, mas lamang naman ng itsura sa'yo si Leo. Oo! Hoy, Sapol! Narinig mo siya, di ba? Hindi ako nagsabi nun.
Ang sabi niya, mas guwapo daw ako kaysa sa'yo. O paano ba yan? Hoy, mali ka ng pagkakaintindi, Leo. Ang sabi ko, lamang ka. Wala akong sinabi na gwapo ka. Ganun na din yun. Mas lamang ako. Ibig sabihin, mas magandang lalaki ako kaysa sa kanya. Ay naku, ewan ko sa inyo dalawa. Magsama nga kayo. Uuwi na ako, mga bugok. Teka, sandali lang, Miranda. Bitiwan mo nga ako. Kasalanan mo to eh. Nang sandaling yon, hinabol ko ulit si Miranda. At iniwan ko naman si Elmer na nakatingin sa akin. At kahit anong gawin kong pangungulit, hindi pa rin ako nito pinapansin hanggang sa nakarating na kami sa bahay nila. Lola? Lola Miriam? Ako po to si Miranda. Dahil sa pagtawag na yun ni Miranda, marami nagbukas ng pinto at lumabas doon si Lola Miriam. Naluluwa itong tinignan ng dalaga at dahan-dahan niyang inilapat ang mga kamay niya sa mukha nito. Miranda, apo. Ikaw nga pa talaga iyan. Opo, Lola, ako po ito. Ang nag-iisa niyo pong apo. Ay, Diyos ko, ang apo ko. Ikaw nga talaga. Apay, ang laki-laki mo dati. At napakaganda. Si Lola naman, pinula pa ako. Apay, totoo naman na napakaganda mo. At teka, kasama mo pala si Leo. Magkakilala na kayo. Hindi ko po siya kilala, La. Sumunod lang po siya sa akin eh. Ay, nako. Dapat mo siyang makilala. Dahil napakabait at napakatapang ng binatang iyan. O siya, hali kayo. Pumasok kayo sa loob. At ipagtitimpla ko kayo ng kape. O halika, Leo, ikaw na rin. Pumasok ka. Dalian nyo na. Nginitian ko si Miranda na para bang nang aasar. Sunod nun, inirapan niya naman ako. Nung nasa loob na kami, uupo na sana ako. Pero iniwas ni Miranda ang upuan. Taray ko! Ang puwet ko! Aray! Ano ba naman yan, Leo? Ano ba nangyari sa'yo? Naguhuli ka ba ng palaka diyan? Wala. May sariling buhay lang po yata yung upuan eh. Kusang gumalaw eh. Hay naka. Ikaw talaga bata ka. Sige na, mag-iingat ka na lang na sa susunod na eh. Hala, umupo ka na diyan. Nang sabihin niyo ni Lola Miriam, dali-dali kong hinila ang upuan na hawak ni Miranda at pilit akong ngumiti at tinignan ko ito. Masama naman ang titig niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Miranda, apo. Pwede mo ba akong tulungan dito? Opo, sandali lang po. Marang naglakad si Miranda at nang nakatapat na siya sa akin, bahagya niyang hinila ang buko. Hindi naman ako nagsalita at tinignan ko lamang siya at madiin na kumamot sa parting hinila niya. At tagal mong nawala, apo. Kaya madami akong ikikwento sa iyo. Naalala mo ba nung maliit ka pa? Bago ka matulog ay kinikwentuhan kita ng mga nakakatakot na kwento. Habang kinakabot-kabot ko ang iyong likod dahil paborito mo yon. Opo, La. Naalala ko po. Ang saya-saya ko nga po kapag nakikinig ako sa inyo nun. Lalo na po, na-miss ko rin po kayo, La. Ay, oo nga pala. Bakit niyo po binigay kay Leo ang itak ni tatay? Dahil mabuti siyang tao, Apo. Hindi mo alam pero napakabait niyang talaga. Dahil ang nagpalaki sa kanya ay katulad ko rin na sadyang napakatanda na. Sabi nga nila, hindi ba? Kapag laking lolo o lola daw ang isang bata, ay lalaking mabuting tao. Bakit lalo po bang ginawa niya? Para mabola kayo ng ganyan? Hindi yun isang pambobola lamang, Apo. Ay naku, doon na tayo magkwentuhan. Iatid mo muna sa kanya ang kape niya. Nang marinig ko na sabihin yun ni Lola Miriam, mabilis akong tumayo sa kinauupuan ko dahil natakot ako na baka ibuhos sa akin ni Miranda ang mainit na kape.
Kumalma ka, Leo. Hindi naman ako ganun kabastos, no? Para gawin yun nasa isip mo. Naniniguro lang. Kanina nga lang, sinabunutan mo ko eh. Hindi na kumibo si Miranda ng sandaling yon. Ibinaba na lamang niya ang kape sa tapat ng upuan ko. Matapos nun, kinuha ko yon at mabilis na umupo. Ikikwento ko sa'yo lahat, Apo. Ang nangyari nung wala ka. At ang dahilan din ng pagpasa ko sa kanya ng sandata at tatay mo. Sige po, papakinggan ko po kayo. At para malaman ko din po kung paano kayo pinaikot ng lalaking ito, kaya niya ibinigay ang mahalagang gamit ng tatay ko. Ano ka ba naman, Apo? Walang gano'n na nangyari. Ganito kasi yan. Kanina lang may mga siraulong binata ang nantitrep at nag-aasar sa akin dahil sa aking anyo. Pero si Leo, walang anuman ay sinaway niya ang mga iyon at tinulungan pa akong magbuhat ng 2 galon. At dito sa baryo natin, sa tuwing may gulo, siya ang matapang na umaawat o di kaya naman nagpapatigil ng gulo. At nitong nakaraang pagsalakay ng mga aswang, lahat ng matatanda at bata, sinigurado niyang ligtas. Yun ang dahilan kung bakit ko ipinasa ang mahalagang sandatang yon. Dahil sigurado kong mapagkakatiwalaan ko siya at kakailanganin niya iyon. Ganun po ba, La? Oo, Apo. Kung hindi kasi dahil sa kanya, marami pang gulo ngayon sa baryo natin. Mabuti siyang tao, Apo, sinasabi ko sa'yo. Kaya sigurado kung pag nakilala niyo pa ang isa't isa, magkakasundo talaga kayo. Oh, yan ha. Narinig mo naman si Lola. Hindi naman kasi ako katulad ng iniisip mo eh. Masyado ka kasing judgmental eh. Nang sabihin ko yon, tinignan lamang ako ni Miranda. Kaya naman inisip ko noon na baka hindi pa rin siya kumbinsido na mabuti akong tao. Lumipas naman ang mga oras at napakarami ng naikwento ni Lola Miriam. Ngunit naalala kong si Lolo Fredo lang ang nasa bahay. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanila. Nang paglabas naman ng pinto nila, hindi ko napansin na nakasunod pala sa akin si Miranda. Nalaman ko na lang nang hinila niya ako sa damit. Sandali lang, Leo. Oh, bakit naman? Gusto ko lang kasing humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo kanina. Pasensya na kung naging salbahe ako sa'yo, ha. Yun lang. Wala yun. Naiintindihan ko naman eh. Saka ngayon mo lang naman ako nakita at nakilala, di ba? Kaya yun nga, naiintindihan kita. At salamat din pala sa mga ginagawa mo para sa lola ko. Utang na loob ko sa iyon. Dahil doon, sige, pumapayag na ako. Hayaan mo sanayin kita. Wait, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro? Oo nga. May pawewe ka pa dyan. Kita na lang tayo bukas sa may kakauyan. Doon kita sasanayin. Ayos. Naku, salamat talaga Miranda. Salamat! Masaya ko ng gabing yon. At aalis na nga sana ako nang bigla kaming makarinig ni Miranda ng isang malakas na sigaw na para bang nahihirapan. Kaya naman, nagtinginan kaming dalawa at walang salitang mabilis na tumakbo at sinundan ang boses na sumisigaw. Nang makarating kami doon, nakita namin ang isang aswang na ikran na nakanganga habang hawak ng isang kamay niya ang isang sanggol na sa tingin ko ay bagong panganak pa lamang at ang nanay naman nito ay nakaluhod sa lupa at umiiyak habang pilit na binabawi ang anak niya. Ngunit nagulat na lang ako nang biglang may malakas na hangin ang dumaan sa gilid ko at nang muli kong tignan ang posisyon ng aswang, nakita kong nandun na si Miranda at nagawa niya nang mabawi ang sanggol. Hoy Leo! Anong tinutunga-tunga mo dyan? Tumulong ka! Nang marinig ko ang sinabing yun ni Miranda, dali-dali kong hinila ang itak ko. Hindi ko yun inalis sa lalagyan nito
at matapang kong sinugod ang aswang. Nagawa ko naman itong mapalo sa magkabila ang tuhod, kaya napaluhod ito. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Miranda at mabilis niyang pinagsisisipa ang muka ng aswang at paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyan ng tumumba ang aswang. Grabe! Napakagaling mo, Miranda! Hindi nagsalita si Miranda nang sabihin ko ang bagay na yon. Sa halip, isang beses niya pang sinipa sa muka ang aswang at doon palang tumingin sa akin si Miranda. Maya-maya lang, malalakas na palakpak at sigawan ang narinig namin at nalaman naming maraming tao pala ang nakakita ng bagay na ginawa namin, habang ang nanay naman ng sanggol na nabawi namin sa aswang na ikran ay naiiyak na nagpasalamat sa amin. Wala nga naman po yun. Sa susunod po mag-iingat na po kayo, Nay. Ingatan niyo po ang baby niyo. Dahil yan po ang siguradong pupuntiryahin ng mga aswang. Dahil mas sariwa at mas masarap para sa kanila ang laman at tugo niya. Mabilis na tumango-tango ang ginang. Matapos nun inimbita na ako ni Miranda na umalis na at mabilis naman akong sumunod sa kanya habang manghang-mangha pa rin sa mga bagay na ginawa niya. Paano mo nagawa yun? Ang bilis ng galaw mo ah. Para kang kidlat. Kasi, ang alam ko nasa tabi lang kita nun eh. Tapos bigla na lang nakita kitang hawak mo na yung sanggol. Ano yung magic? Matututunan mo rin yun kapag nakapag-umpisa na tayo sa pagsasanay. At gusto ko lang na malaman mo, hindi magiging madali ang pagsasanay na gagawin natin. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo, mahihirapan ka ng gusto. Oo, huwag ka mag-alala. Siseryosohin ko ang pagsasanay natin. At lahat ng ituturo mo, sisiguraduhin kong tatandaan ko talaga. Hindi kita bibiguin. Mabuti naman kung ganun. O siya, umuwi ka na. Dito na lang ako. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Teka, sigurado ka ba? Oo nga, kaya kong sarili ko. Huwag ka na mag-alala. Basta, magkita tayo bukas sa kakawian. Hintayin mo ako ron. O di kaya, ikaw ang hihintayin ko. Sige Miranda, bukas na lang ha. Ingat ka. Ikaw rin. Nang sandaling yon, ninitian ko na lamang si Miranda at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nang makarating naman ako sa bahay, nagtaka ko nang hindi man lang nakasindi ang mga gasera. Kaya naman nagmamadali akong pumasok at dahil madilim ang paligid, hindi ko makita ang dinadaanan ko at naramdaman ko sa bandang paanan ko na may isang taong nakatumba. Kaya dali-dali kong hinanap ang gasera para magkaroon ng ilaw at makita kung sino ang taong nakatumba. Pero nang magkaroon na ng liwanag, nakita kong hindi tao nakatumba, kundi isang maliit na ikran. Dahil dun napaatras ako at bigla na lamang may pumalo sa likuran ko. Aray ko! Ano ba? Ako to, ang apo nyo! Diyos ko! Akala ko naman ay aswang na! Hindi niyo po ba ako nakita pumasok? Aray ko, ang sakit! May pasensya ka na, hindi kita nakita. Nahulog kasi kanina sa lamig ko. Inatake kasi ako ng maliit na aswang na yan. Buti na lang at hindi ito ganun kalakas. Kaya nagawa ko siyang mapatumba. Paano niyo naman po napatumba to? Ginamit ko lang naman ang aking kawali. At yun ang ginamit kong pag-ampas sa kanya. Kaso ka lang, nagalusan niya ako sa mukha. Dahil doon, naalis sa salamin ko. Kaya ito, hindi ko man lang naisindi ang mga gasera at napalo patuloy kita. Ayos lang lo, pero lo, pinakaban niyo po ako ha. Akala ko kayo po yung nakatumba sa sahig eh. Ay nako, hindi ko naman hahayaang mapatay ako ng aswang na yan ano. Gusto pa kitang makasama ng matagal at gusto ko pang makitang kalabanin mo ang mga lintik na aswang na yan. Sandali lang lo, ililigpit ko muna tong aswang na to ha. Itatali ko lang doon sa may puno. Sa palagay ko buhay panloon to nawalan lang to na malay. O sa sige na, bilisan mo. Huwag kang mag-alala lo, pahihirapan po natin ang aswang na to. Itatali ko siya sa may punong pwede siyang maarawan at nang makita natin kung paano siyang masunog.
Tumangu-tango na lamang ako sa lolo ko noon at dali-dali akong kumuha ng lubid at hinila ko ang aswang at itinali ko ito sa puno ng santol nang malapit lang sa bahay namin. Maya-maya lang ay pumasok na ako ulit at hinanap ko ang salamin ng lolo ko. Pero nang makita ko ito, basag na ang isa. Lo, paano na to? Basag na. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga naman ay magagamit ko pa. Akin na. Ibigay mo sa akin. Maraan kong isinuot sa lolo ko ang salamin nito. Sunod nun umupo siya at matapos naman nun, tinabihan ko siya at niyakap. Lo, huwag kayong mag-alala. Darating po ang araw na magiging tahimik na po ulit ang baryo natin at wala na pong mga aswang na ikran na gagambala pa ulit sa atin. Haasahan ko yan, Apo. Dahil nakakapagod na din ang mga aswang. Wala silang ibang ginawa, kundi ang manggulo na manggulo para lamang mabuhay sila at para saktan ang mga inosenteng tao. Hayaan nyo na sila, Lo. May araw din ho na mauubos sila. At kapag dumating ang araw na yon, siguradong ipagmamalaki nyo po ko. Kahit naman hindi pa dumating ang araw na yon, ay sadya naman pinagmamalaki na talaga kita. Napakabuti mo kasi nga po. At wala na akong ibang mahihiling pa sa bagay na yon. Kaya naman mahal na mahal kita po. Mahal na mahal din po kita, Lo. Sobrang mahal na mahal. Saka pala, kumusta ang paggala mo? Ayos lang, Lo. Alam niyo po ba, may nakilala ko. Sobrang ganda po niya at napakaangas. Anong ibig mo sabihin? Sino naman yan? Hindi niyo po sinabi sa akin na may apo po pala si Lola Miriam. Sobrang ganda niya po. Maliban dun, aba talaga namang napakaangas. Magaling ho siyang makipaglaban. Aba, hindi ko naman alam, kaya pasensya na. Dahil akala ko noon ay walang anak si Lucio. Madalang ko lamang kasi silang kausapin noon. Dahil sa pagpanaw ng tatay mo, alam mo naman, hindi rin ako mahilig makipagkwentuhan. Ngayon po, Lo, alam niyo na rin na may apo po si Lola Miriam. Sinasabi ko po sa inyo, Lo. Ay, talaga naman. Napakaganda po. Teka. Parang may napapansin ako ha. Huwag mong sabihin sa akin na sa unang tingin nabiyag ka na kagad ng apo niya. Hindi ko po alam, Lo eh. Pero sobra pong hinahangaan ko talaga siya. Mula sa pakikipaglaban niya hanggang sa mga mata niyang napaka-inosenteng tignan. Mainihin po ang mga galaw niya. Pero pag nakita niyo po siyang makipaglaban, naku, magugulat po kayo na kaya palang gawin ng tulad niya ang bagay na yun. Nako, sa tingin ko ngay nabiyag ka na nga ng dilag na yun. Tulad nga ng sinabi ko, Lo, hindi ko ho alam. Pero alam niyo, Lo, sa tuwing iniisip ko siya, bigla na lang po akong napapangiti. Natawa na lamang ang lolo ko nang sabihin ko yon. Ilang sandali pa, tumayo ito at kumuha ng makakain. Nako, mabuti pa'y kumain ka na. Ikaw, Lo, di niyo po ba ako sasabayan kumain? Kumain na ako kanina, Apo. Akala ko kasi hindi ka kagad uuwi. Kaya naman nauna na ako. Ganun ho ba? Ayaw niyo po bang kumain ulit? Para naman may kasabay po akong kumain. Hindi na, Apo. Lalo na't busog naman ako. Sige na. Kumain ka na riyan. Simpleng pagtango na lamang ang ginawa ko ng sandaling yon. Kaya naman kumain na ako. At nang matapos naman ako, sabay na kaming nagpahinga ng lolo ko. Kinabukasan, nagising na lamang ako dahil sa malakas na pagsigaw ng aswang na nasa labas. Nasasaktan kasi ito dahil nag-uumpisa ng sumikat ang araw. Hindi naman ako nagpahuli sa eksenang yon at mabilis akong lumabas para masaksihan kung paano ito lusawin ng araw. Tama yan. Mamatay ka dyan ng walang laban, hayop ka. Kumuntikan mo pang biktimahin ng lolo ko, ha? Siraulo ka. Mamatay ka dyan ngayon. Nang sandaling marinig ako ng lolo ko, dali-dali rin itong lumabas at nakita niya ang aswang na unti-unti nangang sinusunog ng araw. Lumapit pa nga ito sa akin
at taas noo niyang pinagmasdan ang aswang. Dapat lamang mangyari sa katulad ng bagay na yan. Masyado na silang nakakaperwisyo sa ating baryo. At sarap pagmasdan na isa sa mga pesting aswang ay unti-unting tinutupok ng araw at wala itong kalaban-laban. Tama ho kayo, Lo. Dahil sa mga narinig ng aswang, galit na galit itong sumigaw at para bang gusto niya na kaming abutin ng lolo ko. Pero dahil malayo kami sa kanya, pang-aasar na lamang ang isinukli ko. Masakit ba, ha? O ano? Gusto bang mangagat? Ha? O, eto ang braso ko. Abutin mo. O, ayan o. O ano, di mo maabot, no? Kawawa ka naman. Diyan ka na mamamatay, gunggong. Apo, tama na yan. Hayaan mo na siya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa demonyong yan. Ang mabuti pa'y pumasok na lamang tayo at magtimpla ka ng kape. Nakakapanggigil, Lo eh. Pero sige, halina po kayo. Bago pa man kami tuluyang umalis sa harap ng aswang, sandali pa nga't inasar ko ito na kunwari ay iaabot ko ang kamay ko at siya namang galit ng aswang. Matapos nun pumasok na kami sa loob ng bahay at doon nagtimpla ko ng kape at sabay kaming umupo ni Lolo sa harap ng bahay. Lo, tignan niyo po ang aswang oh. Malapit nang masunog ang kalahati ng katawan niya. Kaya nga, Apo, nakikita ko nga. Pero sa oras na masunog ang kalahati ng katawan niyan, nakakasigurado kong mamamatay na din yan. Kaya nga po, Lo eh. May naiintindihan ko na. Maliban sa mga banal na gamit, kaya din pala silang patayin ng araw, no? Lalo na kung nasa ganyang anyo sila. Tama ka, Apo. Kapag araw na ang kalaban ng mga aswang, siguradong wala na silang laban. Lo, naisip ko lang po. Sa palagay niyo po ba, may mga aswang na tayong nakakasalumuha sa araw-araw? Anong ibig mo sabihin sa araw-araw, Apo? Ang ibig ko po sabihin yung nakikita po natin sila araw-araw, nakakausap, nakakasalubong, tapos di po natin alam na mga aswang na po pala ang kaharap natin. Abay, oo naman. Mapanlin lang ang mga hayop na yon. Kaya kanilang lokohin sa pamamagitan ng balat tao nila. Pero ayon sa mas matatanda, malalaman mong aswang ang kaharap mo kapag ang refleksyon nila sa salamin ay baligtad o di kaya iba ang anyo nila. Malamang sa malamang, aswang na talaga ang kaharap mo. Ganun ho pala yun? Ganun nga. Sa katunayan, may mga ilang alam ako tungkol sa mga aswang. Mangyaring nung kabataan ko kasi, mahilig akong makinig ng mga kwentong kababalagan sa mas matatanda. At sa kanila ko nakuha ang iilang alam ko tungkol sa mga aswang. Yun nga lang, wala akong hilig sa pakikipaglaban. Hindi katulad ng mga kasing edad kong namatay na lamang dahil sa hilig nila sa panunugis ng aswang. Ganun ho ba, Lo? Tama ka. Katulad halimbawa ng tatay mo. At katulad din ng tatay ng dalagang nakilala mo. Namatay sila dahil sa katapangan. Ngunit kahit wala na sila sa mundo, at na kanila ay nananatili buhay bilang magiting na tagapagtanggol at manunugis ng mga demonyong aswang. Kaya po siguro ganito ako, Lo. Matapang ako at halos walang kinatatakutan. Dahil nasa dugo ko na talaga, no? Tama ka. Kaya ganyang kanilang tinatawag na barako ng Gimaras. Dahil sa sobrang tapag mo, huwang-kuha mo ang ugali ng tatay mo. Ay, naku, Diyos ko. Bigla ko na lamang tuloy naalala ang tatay mo. Kung makikita mo lamang sa... Diyos ko, baka sabihin mong mukha lang kayong magkapatid. Dahil parehong-pareho ang itsura ninyo. Magmula sa ilong, sa kisig ng katawan, hanggang sa estilo ng paglalakad. Kuwang-kuwa talaga. Gwapo rin po ba si tatay, Lo? Abay, oo naman. Gwapo, lolo mo, kaya siguradong gwapo din ang tatay mo. Sa katunayan nga yan, napakaraming babaeng naghabol sa tatay mo noon. Pero ang nanay mo lamang ang siyang nagwagi. Ngunit sa kasamang palad,
Hindi niya kinaya ang panganganak. Kaya nang dumating ka sa mundo, at sa namang pagkamatay niya. Di man po kami nagkasama na matagal ni nanay at tatay. Gagawin ko naman po ang lahat para lang po may pagpatuloy ang iniwan niya. At kahit nasa taas na po sila, sisiguraduhin ko po na may pagmamalaki nila ako. Ipinagmamalaki ka nila, Apo. Hindi mo ba yun nakikita at nararamdaman? Dahil wala na sila sa tabi mo. Pero yun ang siguradong nangyayari ngayon. Dahil napakaswerte nilang meron silang isang anak na matapang. Pero sa likod ng katapangan yun, nandoon din ang isang pagkataong hindi mo aakalaing napakamapagmahal pala. Si Lolo naman, oh. Oh, bakit ka naiyak dyan? Kayo kasi, kung ano-ano sinasabi niyo eh. Totoo naman ang mga sinasabi ko Hindi ko naman sasabihin ang bagay na yun kung hindi totoo. Dali-dali kong niyakap ang lolo ko. At hindi ko naman sinasadyang nasipa ang galon na nasa gilid ng bahay namin. Kaya natumba yon at nabasa ang isang taong nagtatago doon. Ay! Ano ba yan? Elmer? Kanina ka pa ba nandyan? Pinakikinggan mo ba kami nag-uusap, ha? Hindi Kararating ko lang Tapos, natsyempong natapon yung tubig sa galon Ganun ba? Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sana humingi ng tulong sa'yo. Teka, ikaw ba yung naririnig ko, ha? Si Elmer? Hihingi ng tulong sa akin? Nagpapatawa ka ba, ha? Hindi, Leo. Seryoso ako. Ayos. Seryoso ka na pala sa lagay na yan, ha? O siya, sige. Ano ho ba ang may paglilingkod ko? Ilakad mo naman ako kay Miranda. Ang ibig ko sabihin tulungan mo ako manligaw. Nang marinig ko ang mga bagay na sinabi ni Elmer, bigla na lamang akong natawa ng malakas. Halos manakit ang sikmura ko dahil nahihirapan akong huminga kakatawa. Pero seryoso pa din akong tinitignan ni Elmer. Tulungan manligaw. Aray ko! Ewan ko sa'yo. Hindi ko akalain joker ka pala. Marunong ka pala magbiro. Hoy, hindi ka ako nagbibiro. Seryoso ako. Seryoso din ako. Ha? Hindi kita tutulungan, Gonggong. Ang kapal naman ng mukha mo. Matapos mong lait-laitin ang lola niya, hihingi ka ng tulong sa akin para ligawan siya? Ha? No way. Aba, may pa-English ka pa, Apo Sira ulo tong taong to Matapos laitin si Lola Miriam, hihingi naman siya ng tulong para ligawan ng apo niya. Aba, nasisiraan na talaga ng bait to. Ang ibig mo sabihin Lola ni Miranda si Lola Miriam? Yung madaming nunal at parang bulutong yung mukha? Kita mo na? Masyado ka makapanlait. Hindi mo alam yung nilalait mo. Siya palang kamag-anak ng gusto mong ligawan, pangak. Kung ako sa'yo, Elmer, baguhin mo muna ugali mo bago ka manligaw. Pangit ka na nga. Napakamapang-lait mo pa. Baka wala na magkagusto sa inyan. Hindi na pala ako manliligaw. Aalis na ako. Nang sabihin niyo ni Elmer, mabilis itong naglakad at napailing-iling naman ako dahil doon. At matapos yun, tumayo ako sa kinauupuan ko. Opo, saan ka pupunta? Sa Kakahuyan po, Lo. May pinag-usapan po kasi kami ng apo ni Lola Miriam. Sasanayin niya po ako doon sa pakikipaglaban. Sandali nga. Abay, baka ibang bakbaka na yan, Si Lolo naman, ang dumi niyo mag-isip. Walang bakbakan dun, Lo. Ang ibig ko sabihin yung pakikipaglaban sa mga aswang. Kasi kung di niyo po may tatanong,
Sobra po talagang galing niya, Lo. Abay, paano mo naman nasabi magaling siya? Kagabi kasi, Lo, bago ako umuwi, may aswang pa kaming napatay sa daan. Ang galing niya talaga. Literal ho na sobrang galing. Lalo na po sa pagsipa, naku po. Ibang klase po siyang babae, Lo. Kaya hindi ako magtataka kung kahit si Elmer na in love din eh. At kahit ikaw, nakikita ko rin naman na ganun ka. Naku, Lo, mabuti pa alis na ako bago pa mapunta sa kung saan ang usapan na to. Bye! Dali-dali kong kinuha ang itak na ibinigay sa akin ni Lola Miriam at isinabit ko yun sa tagiliran ko. Matapos noon iniwan ko na si Lolo na nakangiti at nakahabol lang tanaw sa akin. Nang makarating naman ako sa kakauyan, wala akong nadatnan doon. Ngunit bigla na lamang may nagtangkang sumipa sa akin. Pero mabilis kong naramdaman ang hangin na parating, kaya naman mabilis kong nahawakan ang paa na sobrang bigat at hinila ko yun at nadikit sa akin ng taong yun. Pero ng pagkakataong yun, doon ko na lamang napagtanto na si Miranda pala yun. Kaya naman hindi nga ako tinamaan ng sipa. Isang malakas na sampal naman ang lumagapak sa pisngi ko. Aray ko naman, ano ba problema mo? Sakit! Ang bigat ng kamay mo Grabe ka naman! Kasalanan mo yan. Sukat mo ba naman akong hilahin? Nadikit na dikit pa sa'yo? Bakit naman kasi tinangka mo akong sipain? Inaano ba kita? Kasi gusto kong malaman kung gaano ka kaliksi at kung saan ang reflexes mo. Hindi ko naman alam na ganun ka pala kabilis. Kita mo na? Di kasi ako ganun na katulad ng inaakala mo. Para lang alam mo, hindi lang ang tatay mo ang magaling na manunugis nung panahon nila. Dahil pati na rin ang tatay ko, manunugis din ng aswang. Alam ko. Sadyang gusto ko lang makita kung karapat dapat ka pa talaga dyan sa itak. Dahil ako ang anak, ako ang mas may karapatan dyan. Pero sa akin to binigay ng lola mo eh. Alam ko. Kaya nagdesisyon na ako. Hindi mo na kailangan patunayan pa ang sarili mo sa akin. Dahil nagawa mo na yon. Nang ipagtanggol mo ang lola ko sa mga siraulong mapangusga. Dun pa lang, nalaman ko na tama nga si Lola. Tama lang na nasa sayan. Kung ganun ba, hindi mo na to babawiin sa akin? Oo, ganun na nga. Sa'yo na yan. At sana alagaan mo. Ayos. Salamat, Miranda. At bago yun, pwede ba kitang matanong? Anong meron ba sa paa mo? Bakit sobrang bigat naman yata niyan? Nang sabihin ko ang bagay na yon, umupo lang sa lupa si Miranda at itinaas niya ang suot niyang square pants at doon ko nakita na may nakatali palang mga nakasupot na bato sa bandang paa niya at tuhod. Ito mga nasa bandang paanan ko, mga tagda-2 kilo yan. Habang ito namang nasa tuhod ko, tag-3 kilo. Bali lahat, 10 kilo. Ha? Grabe! 10 kilo? Ibang klase ka talaga. Inaalis ko lang to kapag alam kong makikipaglaban na ako. Dahil mas gagaan ako. Mas malakas ang magiging impact nun sa kalaban ko. At para din maging klaro sa'yo, nung nakaraang sinabi kong sariling sikap ko ang mga kakayahan ko ngayon, sumali ako sa underground judo sa syudad. Habang nagsasanay ako doon, may sariling pagsasanay din akong ginagawa para sa sarili ko. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ganun ka na ng kagaling pagdating sa pakikipaglaban. Hanip, sobrang angas mo talaga. Pero huwag mong iisipin na tomboy ako ha. Babae pa rin ako. Mahilig lang ako sa mga ganito. Dahil gusto kong iganti ang tatay ko. Naiintindihan ko, Miranda. Oo nga pala, teka. May bibigay pala ako sa'yo. Nang mga sandaling yon, naalala kong 2 ang pilak na medalyon na suot ko na nanggaling sa lola niya. Kaya naman, ibinigay ko sa kanya ang isa. Para saan to? 2 naman yan eh. Galing din yan sa lola mo. Kasama nitong itak. Pero dahil 2 naman sila, edi tag-isa tayo. Salamat ha. Ano ka ba? Bakit ka naman magpapasalamat sa akin? Galing naman yan sa lola mo eh.
Salamat dahil naalala mo ko. Hindi mo sinarili. Matagal ko na kasing gustong makuha ang gamit ng tatay ko eh. Dahil hindi ko man lang siya nakasama ng matagal. Kinuha siya kagad sa akin. Ganon din naman ang tatay ko eh. Sa katunayan, pareho lang ang nangyari sa mga tatay natin. Pero nandito naman tayo. Tayo ang tatapos ng mga bagay na sinimulan nila. Tama ka, Leo. Kaya mabuti pa magsanay ka na. Kanina pa tayo dumadada dito. Wala tayong matatapos pag ganito tayo. Sige. Mabuti pa nga. Nag-umpisa na nga kami magsanay. Sinubukan niya ang paraan niya ng pagsasanay pero hindi yung gumana. Sinubukan niya din akong talian ng mabibigat na bato sa magkabilaang paa at tuhod pero hindi din gumana. Umabot ng ilang araw at wala pa rin kaming idea kung ano ang tamang pagsasanay para sa akin hanggang sa naisipan ni Miranda na magsariling sikap rin ako. Grabe! Ang hirap mong turuan. Pasensya na. Tingin ko hindi talaga tayo pareho eh kasi ikaw, mga paa mo ang palagi mong ginagamit sa pakikipaglaban eh. Hindi naman ako gagamit ng paa eh. Mga kamay ang gagamitin ko. Hindi naman kasi ako hahawak ng itak sa paa. Alam mo naman pala eh. Bakit sa akin ka pa nagpatulong para magsanay? Kasi nga magaling ka eh. Alam mo mabuti pa. Subukan mo magsanay ng sarili mong sikap katulad ng ginawa ko. Kaya natutunan ko kung paano ko nagamit ang mga paa ko sa pakikipaglaban. Alam mo, sa tingin ko tama ka. Bigla na lamang akong binatukan ni Miranda. Hindi ko naman alam kung para saan ang bagay na yon. Aray! Para saan naman yun? Ang sakit! Anong pinagsasabi mo? May tama ako. Hindi! Ang ibig ko sabihin may tama ka! Ano ba yun? Di ba? Tama, o di ba? Tama ang sinabi ko. Tama ang sinabi mo. Ganun. Yun ang ibig ko sabihin. Ikaw naman, agad kang nananakit eh. Di mo muna tinatanong kung anong ibig ko sabihin eh. Bilis-bilis ng kamay mo. Hindi mo kasi nililinaw. Di pasensya na. Yung paghingi mo ng pasensya, parang nahihirapan ka pa. Huwag ka naman tumalgal dyan. Magsanay ka na. Ito na nga nanginginig pa. Sunod ng mga sinabi kong yun, ang mabilis ko namang paggalaw, kinuha ko ang itak na nasa tagiliran ko at lumayo naman si Miranda at dali-dali kong hinampas ang itak sa hangin. Bawat pagdaloy ng hangin, ang madalas naman na pagyuko ni Miranda. Hindi ko na muna binibigyan ng pansin yun at nagpatuloy lamang ako at mas binilisan ko pa ang paghataw hanggang sa nakita ko si Miranda na umaakyat sa mga puno. At bawat hampas ko, lumilipat-lipat siya at nang tumigil naman ako, nagsitumbahan naman ang mga punong nadadaanan ko. Ngunit sa hindi sinasadya, hindi napansin ni Miranda na pati ang punong inaapakan niya ay natamaan ng matalim na hangin na nagmula sa itak. Kaya naman, muntikan na itong mahulog. Ngunit sa saktong oras, mabilis kong binitiwan ang itak at tumakbo ako para masalo siya. At nagkatitigan kaming dalawa. Pasensya na. Hindi ako nag-ingat. Wala yun. Huwag mong isipin yun. Sunod nun, ang mabilis na pagbitaw niya sa akin at tumingin siya sa malayo. Miranda, pwede ba akong magtanong? Ano yun? Bakit kahit hindi ko natatamaan yung mga payat na puno, napuputol sila? Ganyan talaga kalakas ang bagay na yan. Sa katunayan, nung si tatay pang may hawak sa itak na yan, kahit ang matatabang puno, madali niyang napuputol. Pero magkaiba kayo. Siya, kailangan niya munang matamaan bago maputol. Pero ikaw, hataw sa hangin ang pumutol sa kanila. Hindi pangit na resulta yun. Dahil pinapakita lang nun, natanggap ka ng itak bilang bagong may-ari. Kung ganun ba, may pag-asa tayo na matalo ang mga aswang ng tayo lang? Tama ka, Leo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Miranda ng panahon na yon,
Bigla na lamang akong nakaramdam ng kaba sa dibdib. Hindi ko naman alam kung bakit. Pero napatayo ako bigla. Miranda, sa tingin ko kailangan ko na umuwi. Bakit, may problema ba? Hindi ko alam eh. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng kaba. Inaalala ko kasi si Lolo eh. Siya lang kasi mag-isa sa bahay eh. Baka inatake na naman siya ng mga aswang. Kung ganun, sasama ako sa'yo. Sigurado ka? Paano ang lola mo? Di ba mag-isa lang din siya sa bahay niyo? Huwag ka mag-alala tungkol sa lola ko. Dahil nanay siya ng isang pinakamagaling na manunugis na dating may-ari ng itak mo. Matapos sabihin niyo ni Miranda, tinignan ko pa ang itak na hawak ko. Maya-maya lang, ibinalik ko na sa sakuban ng itak at tumango kay Miranda. Sunod nun, naglakad na kami pabalik ng baryo. Medyo nagdidilim na rin nun, pero hindi pa man kami nakakaabot sa mismong bahay namin. May isang matandang duguan na pasuray-suray sa daan na naglalakad habang nakahawak sa tagiliran, at nang mas nakalapit na kami, doon ko napagtanto na si Lolo yun. Lo! Diyos ko! Ang lolo ko! Apo, tulungan mo ko! At may kailangan ka malaman! Ano yun, Lo? Sabihin niyo sa akin! Ang mabuti pa, Leo, dalhin mo na natin siya sa bahay. Kailangan siya magamot. Hindi biro ang sugat niya sa tagiliran. Baka maubusan siya ng dugo. Tama si Miranda, Lo. Halina kayo. Papasanin ko na lang kayo. Dali-dali kong pinasan ang lolo ko. Mabilis kaming umuwi sa bahay nila Miranda at doon hinanap namin si Lola Miriam. At nakita namin siya sa silid niya habang hawak ng isang maliit na aswang. Mabilis naman na kumilos si Miranda at binigyan niya ito ng magkakasunod na sipa. Kaya naman, nabali ang buto nito sa liig. Lola, ayos na po ba kayo? Ayos nagtapad ako, Apa. Salamat at dumating kayo kagad. Akala ko ay mababatay na ako. Lola Miriam, tulungan niyo po kami. Nagdurugo po ang lolo ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi na nga kinausap ni Miranda ang lola niya. Hinayaan na lamang niya na lumapit ang lola niya sa amin. Nang makita naman niya ang lagay ni Lolo, nag-alala ito ng sobra at ipinahiga niya ito sa papag. At kumuha ito ng mga nadurog na damong hagonoy at hinugasan niya ang sugat bago pa niya ilagay ang halamang gamot. Habang ang lolo ko naman ay halatang halata sa kanya na sobra itong nasasaktan. Lola, kumusta po ang lolo ko? Huwag ka mag-alala sa kanya, iho. Abay, ayos na ang lolo mo. Kanya lamang siya ngayon. Pero maya-maya sigurado ko magigising na siya. At makakausap mo na siya na maayos. Hindi ko maintindihan eh. Bakit kayong matatanda po ang pinupuntirya ng mga aswang? Sa tingin ko, Leo, may isang aswang na nakasalisi sa atin. At kilala niya tayong dalawa. Sigurado kung galit na galit ito sa atin. Kaya ang mga matatanda ang inuuna nila dahil alam nilang kahit matapang ka o ako, sila ang magiging kahinaan natin. Mga hayop sila. Di na sila naawa sa mga matatanda. Di na lamang nila iniisip na hindi na nila kayang lumaban. Ang hirap sa kanila. Mabwisit sila. Pandemonyo. Bakit ba nila ito ginagawa? Huwag ka mag-alala, Leo. Kasama mo ako. Aalamin natin ang buong pangyayari. Hintayin lamang natin na magising si Lolo Fredo mo. Tama ang apo ko, Leo. Si Fredo. Siya ang makasasagot sa lahat ng ito. Halos magwala na nga ako ng mga oras na yun dahil sa sobrang pagkaawa ko sa lolo ko. Hindi ko kasi lubos akalaing ganun ang sasapitin niya. At matapos naman ng ilang oras na paghihintay, nagising ito at ako kagad ang hinanap niya. Apo! Apo, nandiyan ka ba? Lo? Gising ka na, Lo? Lo? Opo, nandito ako. Alam ko na kung sino tunay na may pakana ng lahat. At sila din ang gumawa dito sa akin. Sabihin niyo, Lo, sino? Sino po? At papatayin ko sila.
Si Kapitan. Si Kapitan Poldo po. At kasabot na si Elmer. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang mga sinabi ni Lolo. Napatayo ako at galit na sinuntok ko ang pader. Apo, makinig ka muna sa akin. Nakikiusap ako. Huwag ka magpapadala sa galit mo. Sinong di magagalit? Yung mga taong pinagkatiwalaan ko. At ang taong kinaiinisan ko pala ang may pakana ng lahat. Sabihin niyo sa akin, Lo, kung anong ginawa nila sa inyo at anong kaugnayan nila sa isa't isa. Si Kapitan Poldo ay di aswang. Si Elmer lang. Hindi ko kasi sinasadyang napadaan sa isa sa mga pahingahan ni Kapitan at narinig ko sila nag-uusap. Dala ng kuryosidad lumapit ako't nakinig. At doon ko napagtanto na si Kapitan ang siyang nagpapapasok ng aswang sa banyo at ang pinuno nila ay si Elmer. At yun aalis na sana ako. Pero bigla nila akong nilahuli. Kaya naman pinalo ko sa ulo ni Kapitan. Habang si Elmer naman, ibinaon niya ang mga matatalim niyang kuko sa tagiliran ko. At nagkunwari naman akong patay. At may mga dumating na tao. Kaya iniwan nila ako. Mga hayop sila. Mga wala silang pusong mga inayupak sila. Paano nilang nagawa ang bagay na yan sa isang matanda na kagaya niyo? Kasunod ng pagsigaw kong yun, ang mabilis naman na pagsuntok kong muli sa dingding. Hinawakan naman ni Miranda ang balikat ko para pakalmahin ako. Hindi ko kasi kayang sagot-sagutin ng ganun ang lolo ko o labanan ito tuwing galit ito sa akin. Tapos sila, sinaktan pa nila ng malala. Kaya naman, dahil sa galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, lumabas ako ng bahay at sinundan naman ako ni Miranda. At sa kadiliman, sumigaw ako ng may galit. Kasunod nun ang pagsulpot ng mga aswang sa mga bubungan ng bawat bahay. Kasunod nun, ang paglalakad din ng dahan-dahan ni Elmer sa gitna ng daan. Sa tingin ko kaya ka nagkakaganyan. Dahil alam mo na ang lahat. Oo, alam ko na demonyo ka. Sinaktan mo ang lolo ko. Ano ba dapat gawin ko? Nalaman niya ang pinakatatago ko sikreto eh. Alam ka namang yakapin ko pa siya. At sabihin ko, Lolo Fredo, huwag mong ipagsasabi ang mga nalaman mo ha. Ganun ba ang gusto mo ha? Hindi ako tanga. Demonyo ka. Huwag mo akong pinipiloso po. Dahil kahit ngayon rin, kayang-kaya na kitang gilitan. Huminahon ka muna, Leo. Dahil pag nagpadala ka sa galit mo, baka hindi mo makontrol ang sarili mo. Alam mo kung anong kayang gawin ng itak na hawak mo. Paano kung hihinahon? Kung gano'n ang sinapit ng lolo ko, Miranda. Hindi mo alam kung gaano ko kamahal ang lolo ko. Ni minsan, hindi ko nagawang bastusin ang lolo ko, pero sila, gano'n lang nila kadaling sinaktan. Sino ba sila para gawin yun? Alam ko. Kaya nga nandito ako para tulungan ka, di ba? Nang mga panahon na yun, hinawakan ako sa kamay ni Miranda at ngumiti ito. Kasabay nun ang pagdiin niya sa pagkakahawak sa kamay ko. Kasama mo ko sa laban na to. Hinding-hindi ka mag-iisa, Leo. Pinapangako ko yan. Wow! Ang sweet nyo naman yata. Nakakaingit naman. Tignan nyo oh. Nilalanggam na ako rito. Manahimik ka! Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw mo kong tulungan na manligaw sa magandang binibining yan. Dahil pala may gusto ka rin sa kanya. Huwag kang managinip ng gising. Kahit naman hindi ako gusto ni Leo, hindi ako makakapayag na magpaligaw sa'yo, no? Kita mo naman ang sarili mo. Ano akala mo sa akin? Ha? Pangit ang taste na kumakain ng panis. Ha? Nakakatawa ka. Kasi mas gugustuhin ko pa si Leo kaysa sa'yo. Di kung ganun. Mamatay na lang kayong dalawa. At kung saan man kayo mapunta, dun nyo na lang ituloy ang kalandian nyo. Talaga? Mas gugustuhin ko pang makasama siya sa kamatayan kaysa naman magmahal ng isang kagaya mo. Natulala ako nang marinig ko ang mga bagay na yon.
Hindi ko man alam kung nagsasabi nga ito ng totoo, pero talagang napalakas niya ng gusto ang loob ko. Mamamatay kami na magkasama, Elmer. Habang ikaw, magiging malungkot ang buhay habang humihinga sa mundong to. Tumigil ka! Manahimik ka! Papatayin kita at uubusin ko ang pamilya yung dalawa. Pagsasabahin ko kayo sa impyerno! Huwag ka mag-alala, Elmer. Kung doon man kami mapupunta, hihintayin ka namin doon at magtutuos tayo uli doon. Hindi ka namin titigilan. Magkamatayan na tayo kung magkamatayan. Pero sisiguraduhin namin magsisisi ka. Dahil kami ang nakatapat mo. Nagkatalikuran kaming dalawa ni Miranda. Nakahanda siya na para bang nakikipagsuntukan habang ako naman ay dahan-dahang inilabas ang gintong itak at nang makita yon ng mga aswang, bigla silang umatras. Kung gano'n na, nasa iyo pala ang itak ng dakilang manunugis na minsan napatay ko. Gusto mo rin ba sumunod sa kanya? Ikaw? Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Tignan mo nga naman, ang magandang binibining palang ito ay anak ng manunugis na pinatay ko. Maraming taon na lumipas. Hayop ka! Papatayin talaga kita! Magpapatayin tayo! Huwag ka mag-alala! At ipapadala kita sa tatay mo! Hayop ka, demonyo ka! Wala kang puso! Ano ka ba, Leo? May puso ako. Kaya nga ako na-inlove sa babaeng kasama mo. Nakakadiri ka, hayop ka! Kasunod ng mga sinabi ni Miranda, ang mabilis namang pagsenyas ng hayop na si Elmer sa mga alagad nito na maliliit na ikran. Ramdam kong takot na takot silang lumapit dahil sa hawak ko. Pero dahil pinuno na nila ang nagutos, ginawa pa rin nila. Kaya naman, wala na kami nagawa kundi ang labanan sila. Nakita ko naman na inalis ni Miranda ang mga batong nakatali sa tuhod at paa niya. Dahil doon, kahit sa isang sipa lang, nakikita talagang nawawalan agad ng buhay ang mga aswang na tatamaan niya. Habang ako naman, sa bawat hataw ko ng itak, 4 hanggang 5 ang agad kong napapabagsak at nahahati ko sila sa gitna. Hanggang sa nakalapit na ako kay Elmer at hinayaan ko naman si Miranda na tapusin ang mga aswang na natitira. Hindi ako makapaniwala na magiging ganyan kakalakas. Kung ganun maniwala ka na, dahil nasa harapan mo na ako. Huwag kang masyadong mayabang hinayupa ka. Dahil hindi mo pa alam ang mga kaya kong gawin. Hindi pagmamayabang ang ibig sabihin nito, Elmer. Dahil sinasabi ko ang tunay na pwedeng mangyari sa'yo. At sisiguraduhin kong mahihirapan ka hanggang sa tuluyang ka mamatay. Nakakabwisit ka! Matagal na panahon ka ng buwisit na buwisit sa akin, siraulo. Baka dahil mas lamang ako sa'yo sa kagwapuan at sa lakas. Kaya nga hindi ka nagustuhan ni Miranda eh. Ha! Kawawa ka naman! Manahimik ka! Kasunod nun, ang mabilis na pagsugod niya sa akin. Ngunit hindi katulad ng ibang aswang, hindi naging madali ang paglaban ko sa kanya. Dahil naging magaling siyang umiwas at napakabilis din niyang gumalaw. Kaya naman, nagawa niya akong magalusan ng napakahaba sa aking likuran. Pare-pareho lang kayo mga manunugis. Mga may hinang nilalang. At ikaw ang siyang pinakamahina sa lahat. Hindi pa tapos ang laban, kaya huwag kang magpakasaya. Magpapakasaya ako kahit kailan ko gustuin. Kita ko naman na kasi na kayang-kaya kitang talunin at sa uli, sa akin pa rin ang huling halakhak. Habang tumatawa siya, hindi niya napansin na naubos na ang mga kasama niya. Kaya naman isang malakas na upper kick ang nakuha niya kay Miranda. Natawa naman ako dahil sa katangahan nito. Ano ba yan, Elmer?
Simpleng pag-iwas na lang, hindi yung panagawa. Tapos sasabihin mo sa akin na sa'yo ang huling halakhak. Gonggong, para kang pangit na payaso sa ginawa mo. Hindi na lang kasi manahimik. Masyadong ambog. Wala pa naman napapatunayan. Saka ka na tumawa. Pag wala na kaming buhay pareho, hindi yung pinahihiya mo ang sarili mo. Dahil sa sinabi ni Miranda, lalong nagalit ang aswang at patakbo ulit itong sumugod sa amin. Naghiwalay naman kami ng direksyon ni Miranda at kasabay ng paghataw ko, ang mabibilis naman niyang sipa. Binigyan niya ito ng bullet kick habang ako ay magkakasunod na pagtaga. Ano, kaya pa ba? Magsabi ka lang! Kaya ko pa! At hindi ako magpapatalo sa inyo! Yabang mo talaga. Natatalo ka na nga eh. Sasabihin mo pang hindi ka magpapatalo? Nakakatawa ka talaga. Nagpatuloy nga ang laban namin. Hindi tumigil si Miranda sa pagsipa habang patuloy ko pa rin na pinaghahataw ang itak. Tama na! Tama na! Pagod na ako! Suko na ako! Suko na! Suko na? Pagod na? Ikaw ba, Miranda? Ha? Pagod ka na ba? Hindi ako mapapagod. Kahit mamatay pa yan. Dahil sa hindi na kaya ng aswang, natumba na ito sa lupa at si Miranda naman ay lumapit sa mga tao at nanghingi ng lubid. Sinabi ko sa kanya na itali niya yon at may mas magandang gawin sa kanya. Teka! Anong gagawin niyo sa akin? Makikita mo at pahihirapan kita ng gusto. Saan ba natin siya dadalhin, Leo? Kung saan habang nasa lupa siya, ay sigurado akong masusunog siya bago pa man siya sunduin ni kamatayan. Hinila namin siya habang nakatali ng lubid. Kasabay naman nun ang pagkagulat ni Kapitan nang makita niya kami at mabilis itong tumakbo. Ngunit binigyan siya ng isang sipa ni Miranda kaya naman sumubsob ito at napasadsad sa lupa. Akala mo ba? Nakakalimutan na namin na isa ka rin sa may mga atraso sa baryo? Teka. Anong gagawin niyo sa akin? Baka nakakalimutan niyo? Kapitan ako rito! Hindi namin nakakalimutan yun, Kapitan. Kaya sumama ka sa amin at ang mga tao nang bahala sa'yo. Nang mga oras na yon, dali-dali kong hinila si Kapitan at isinama ko siyang tinali sa lubid. Pagdating naman sa may bungad ng baryo, isinabit namin sila at doon hinayaan namin silang sikatan ng araw. At dahil hindi aswang si Kapitan, nanatili siya doon na nakatali habang ang mga tao sa baryo ay pinagbababato siya ng kamatis at itlog habang nagmamakaawang pakawalan na. Diyan ka na mabubulok ngayong, Kapitan. Pagdusahan mo dyan lahat ng kasalanan mo. Hindi ka nararapat maging kapitan ng baryo dahil wala kang kwenta. Sana malaman mo na ngayon ang lahat ng nangyayari sa mga taong katulad mo, Kapitan. Wala kang bilang sa mga tao dahil wala kang kwentang tao. Mas higit na demonyo ka pa sa mga aswang dahil nagawa mo kaming ipagkanulo, hayop ka. Pinagkatiwalaan ka ng lahat, Poldo. Pero sinira mo ang tiwala namin lahat. Kaya dyan ka na rin mabubulok. Sandali, nakikiusap ako. Pagkawalan niyo na ako. Magbabago na ako. Walang nakinig sa mga sinabi ni Kapitan noon hanggang sa kinuha na siya at ikinulong at doon na natapos ang gulo sa aming baryo. Nakabalik na kami sa dati naming buhay, matiwasay at masaya. At sa kasalukuyan, si Miranda at ako ay kasal na at meron kaming 6 na anak na lahat ay nakuha ang mga kakayahan namin at hilig sa pakikipaglaban. Ang 3 naming anak ay nahilig sa taekwondo habang ang iba naman ay arnis at boxing. Masaya na kami kasama ang pamilya namin kahit wala na sila Lolo Fredo at Lolo Miriam. Alam naman naming masaya rin sila para sa amin. Sa buhay nating tao, hindi mo aasahang may taong darating sa buhay mo
na tutulong sa iyo upang matapos ang lahat ng hirap. At hindi mo akalaing siya din ang makakasama mo pa sa habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa akin pong munting channel na The Voice Addict. Bago po matapos ang ating video, sana naman po ay mag-subscribe po kayo at pindutin niyo na rin po ang like, pati na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At syempre, mag-iwan na rin po kayo ng inyong comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.